Una, yung babaeng laging may backup. Ito ang isa sa pinakatahimik pero pinakamapanganib na red flag. Hindi siya lantaran, hindi siya bastos, pero ramdam mo. May kutob ka. Kasi kahit magkasama kayo, parang hindi ka sigurado kung ikaw ba talaga ang pinipili. Laging may kausap lang, friend lang, o wala lang yun. Sa kultura dito sa Pilipinas, normal na ginagawang excuse ang pagiging friendly. Pero ang lalaking may respeto sa sarili, alam ang kaibahan ng friendly sa walang boundaries. Kapag ang babae ay patuloy na tumatanggap ng atensyon mula sa ibang lalaki habang kausap ka, sinasabi niya sa iyo ng hindi direkta, option ka lang. At ang problema, kapag pumasok ka sa ganitong setup, unti-unti kang magiging insecure, magdududa ka sa sarili mo. Mapapansin mong mas pinipili mo na lang manahimik kaysa magsalita dahil ayaw mong magmukhang seloso. Dun ka talo. Ang babaeng seryoso, hindi ka pinapasok sa kompetisyon. Hindi ka niya hinahayaang mag-isip kung sapat ka ba. Kapag kailangan mo pang ipaglaban ang posisyon mo, hindi ka talaga ang pinili. Pangalawa, yung babaeng puro drama at problema. May mga babaeng hindi naghahanap ng partner. Naghahanap sila ng tagapagligtas. Sa umpisa, maaawa ka. Magiging malambing siya kapag may problema. Ikaw ang tatawagan kapag malungkot siya. Ikaw ang sandalan. Pero habang tumatagal, mapapansin mo na walang katapusang ang drama. Laging may kaaway, laging may ex na trauma, laging may kwento kung paanong siya ang biktima. At ikaw, bilang lalaki, iisipin mong responsibilidad mo siyang ayusin. Diyan nagsisimula ang pagbagsak mo dahil imbes na umangat ang buhay mo, nauubos ang oras at lakas mo sa problemang hindi mo naman ginawa. At kapag napagod ka, kapag nagsimula kang mag-set ng boundaries, ikaw na ngayon ang masama. Ikaw na ang walang pakialam. Ang totoo, ang lalaking may direksyon hindi sumasalo ng emosyonal na gulo ng isang taong ayaw ayusin ang sarili niya. Hindi ka therapist, hindi ka tagapagligtas, partner ka, at ang partner dapat buo na, hindi wasak na iaasa sa iyo ang lahat. Kung ayaw mong maubos, matutong umiwas. Hindi lahat ng nangangailangan ay dapat sasagipin, lalo na kung kapalit nito ang pagkawasak mo. Pangatlo, yung babaeng status, pera at social media ang basehan. Ito ang bagong bersyon ng red flag sa Gen Z era. Hindi na lang kotse o trabaho ang tinitingnan, kundi kung gaano ka ka-presentable online. Ilang followers mo? Verified ka ba? May travel posts ka ba? May pang-flex ka ba? May mga babae ngayon na hindi direktang sasabihin na pera ang habol. Mas subtle. Ang habol nila ay image. Gusto nila ng lalaking magpapaganda ng profile nila. Yung may pang-date sa Instagrammable na cafe. Yung may pang out of town na may drone shot. Yung kayang magbigay ng soft life content. Kapag ang mundo niya umiikot sa validation online, ikaw magiging props lang sa esena niya. Hindi partner, display. Mapapansin mo yan kapag mas excited pa siyang i-post ang date kesa kausapin ka ng seryoso. Mas priority ang picture kesa koneksyon. Kapag may hindi ka maibigay na lifestyle na ka-level ng nakikita niya sa TikTok, bigla kang hindi sapat. At dito maraming lalaki ang nahuhulog dahil gusto nilang sumabay. Gusto nilang maging that guy. Kaya gagastos, magpapakitang gilas, magpapaka-impress. Hindi para sa sarili, kundi para maabot ang standard na binubuo ng algorithm. Pero tandaan mo, ang social media highlight reel lang yan, hindi yan realidad.
At kung ang babae ay mas naa-attract sa imahe kesa sa integridad mo, hindi siya pangmatagalan. Subukan mong maging low-key. Subukan mong hindi laging may story. Subukan mong hindi i-flex lahat. Tingnan mo kung pareho pa rin ang trato niya. Dun mo lang malalaman kung ikaw ba talaga ang gusto o ang lifestyle na pwede mong ipakita. Ang lalahing may direksyon, hindi nakikipagkumpetensya sa feed ng ibang lalaki. Hindi siya nagpapadala sa pressure ng online standards. Alam niya ang value niya kahit walang audience. Kung kailangan mong baguhin ang identity mo para mag-fit sa aesthetic niya, hindi siya ang babaeng para sa'yo. Pang-apat, yung babaeng walang direksyon, puro trend at instant gratification. Ito ang mas tahimik pero mas mapanganib. Hindi siya gold digger, hindi rin siya dramatic, pero wala siyang direksyon. Sa Gen Z culture, uso ang bahala na basta masaya. Puro gala, puro viral trends, puro bagong trip kada buwan. Ngayon gusto mag-business, bukas sawa na. Ngayon motivated, next week wala na ulit gana. Kung ikaw ay lalaking may malinaw na pangarap, nag-iipon, nag-i-invest sa skills, may long-term vision, mapapagod ka sa ganitong babae. Sa umpisa masaya siyang kasama, light, walang pressure. Pero habang tumatagal, mapapansin mong ikaw lang ang seryoso sa kinabukasan. Ikaw lang ang nag-iisip ng stability. Ikaw lang ang may plano. At kapag nagsimula kang mag-focus, sasabihin niya, ang seryoso mo naman. Kapag hindi ka sumama sa bawat lakad, sasabihin niyang, nagbago ka na. Unti-unti, pipiliin mo na lang mag-adjust para walang gulo. Diyan ka matatalo. Ang partner dapat sumasabay sa growth. Hindi kailangan pareho kayo ng pangarap, pero pareho dapat kayong may direksyon. May disiplina. May accountability. Kapag ang babae ay laging naghahanap ng instant happiness, likes, gala, validation, mahirap umasa na handa siya sa long-term commitment na may sakripisyo at consistency. Hindi mo kailangan ng babaeng perpekto. Kailangan mo ng babaeng may pananggutan sa buhay niya. Dahil sa huli, ang relasyon hindi lang tungkol sa ngayon. Tungkol yan sa kung saan kayo pupunta. At kung wala siyang gustong puntahan, huwag mong hayaang ikaw ang mawala sa landas mo. Panglima, yung babaeng walang respeto sa boundaries. Sa simula, cute pa, medyo selosa, medyo controlling. Gusto alam kung nasaan ka. Gusto may update ka kada oras. Tatawag kahit nasa trabaho ka. Magtatampo kapag hindi ka nakareply lagad. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Iniisip nila, sweet lang siya. O kaya, at least may pake. Pero ang totoo, kapag hindi niya kayang igalang ang oras mo, focus mo, at personal space mo, hindi yan pagmamahal. Kontrol yan. Sa panahon ngayon na halos lahat naka-online, madaling maging paranoid. Nakita kang active pero hindi nag-reply. Nakita kang may ka-work na babae sa story. Doon magsisimula ang interrogation. Kapag ang babae ay laging naghahanap ng issue kahit wala naman, hindi siya emotionally secure. At kapag pumasok ka sa ganitong relasyon, ikaw ang magiging shock absorber ng insecurities niya. Unti-unti, mapapansin mong nag-a-adjust ka na lang para walang gulo. Iiwas ka sa kaibigan mong babae kahit professional lang naman. Hindi ka na magpo-post para walang mapag-awayan. Liliitan mo ang mundo mo para lang mapangatili ang peace. Pero anong klaseng peace ang kailangan mong isakripisyo ang sarili mo? Ang lalaking may direksyon, may misyon, may trabaho, may pangarap, at kailangan niya ng partner na sumusuporta
hindi humihila pababa. Kung kailangan mong magpaalam sa bawat galaw mo na parang may bantay ka, hindi ka partner, parang pag-aari ka. Ang totoong babae na may respeto, hindi ka kinokontrol, pinagkakatiwalaan ka niya. At ang trust, hindi hinihingi sa pamamagitan ng pressure. Pinapatunayan yan sa consistency at karakter. Kapag sa umpisa pa lang sinasakal ka na, huwag mong hintayin na tuluyan kang mawalan ng boses. Sa huli, hindi mo kontrolado kung anong klasing babae ang makikilala mo, pero kontrolado mo kung sino ang papapasukin mo sa buhay mo. Bilang lalaki, ang pinakamalaking responsibilidad mo, hindi ang magpahangga, kundi ang magpanatili ng respeto sa sarili mo. Kapag malinaw ang standards mo, hindi ka basta-basta matitinag ng ganda, lambing o validation sa social media. Hindi ka madaling mauto ng drama. Hindi ka basta mapapabili ng atensyon. Tandaan mo, ang maling babae hindi lang sisira ng puso mo, pwede niyang sirain ang momentum mo, disiplina mo at direksyon mo sa buhay. Isang maling pagpili lang, taon ang kapalit. Kaya piliin mo ang babaeng may respeto, may accountability, may direksyon, may kontrol sa emosyon. Hindi yung puro hype, puro trend, puro pakitang tao. Ang tunay na mataas ang value na lalaki, hindi naghahabol. Siya ang pinipili dahil malinaw siya sa sarili niya. Kung gusto mo ng mas ganitong klaseng usapan, real talk, walang filter, para sa lalaking gustong umangat, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Dito, hindi tayo nagpapalamig ng ego. Pinapatalas natin ang isip.